Hello mga Spark, kamusta kayo? Sa ganyan mga Spark, pag-uusapan po natin ang mga paraan para ma-miss ka at maisip ka palagi ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat ay magsura po tayo at muli, be inspired! At ang unang paraan para ma-miss ka at maisip ka palagi ng isang lalaki, dapat may consistent kang ginagawa sa kanya. Mas pa dyan ang unang paraan dyan upang lalaki, palagi kang maisip at ma-miss ka niya. Dapat palagi kang merong ginagawa sa kanya. Bagay na makakasanayan niya at ma-spoil siya doon. Bagay na hanap-hanapin niya kapag tinigil mo yun. O kung makit-spark, yun ang isa mga sikreto dyan. Para ang lalaki, mas lalong mabaliw sa'yo at mas lalo kanyang mahalin at pahalagahan. Dahil meron siyang papahalagahan sa'yo. Ano ba halimbawa? Yung pagiging sweet mo. Diba? Consistent kang sweet. Sa umaga pa lang. Consistent ka nag-good morning sa gabi. Consistent ka nag-good night. Pag lunch na, pag dinner, pag merienda, ay consistent kang nagme-message sa kanya o nagsasabi sa kanya na kumain na siya at huwag siya magpapalipas ng gutom. Diba? Meron kang consistent na ginagawa sa kanya araw-araw. Bagay na doon ay masasanay siya. Kasasanayan niya yon at may spoil siya doon. Kapag tinigil mo o hininto yun, eh talaga namang hanap-hanapin niya yun, mamimiss niya yun sa'yo. At palagi ka nang iisipin. Kapag makit-spark. At isa pa, bago mo pa gawin yun, ay sigurado, naiisip ka na niya. Dahil nasanay siya eh. Halimbawa, alam niya na magla-lunch break na siya. Diba? Magbe-break time na siya sa alas 12 ng tanghali. Alam niya na magme-message ka na naman sa kanya. Dahil nakasanayan niya yon sa'yo. Doon mo siya sinanay. O doon pa lang naiisip ka na niya. Diba? Dapat may ganon. O halimbawa, sa mag-aasawa dyan, consistent kang sabihin natin pinagtitimpla mo ng kape ang asawa mo tuwing hapon. O consistent kang sinasalubong mo siya pag uwi niya ng bahay sa gabi. Consistent kang minamassage mo siya sa ulo pagka bago kayo matulog. Consistent ka na pinagluluto mo siya ng masarap na breakfast sa umaga. Ganon yan. Talaga namang ka-inspire sa mga bagay na papahalagaan sa'yo ng partner mo. Bagay na talaga namang mamahalin niya sa'yo. Bagay na mas papahalagahan ka niya at mamimiss ka niya palagi sa bagay na yan. Sapagkat nakasanayan niya yun sa'yo. Lagi mo kasing ginagawa at pinapakita sa kanya. Mamimiss ka niya at sigurado ka-inspire, kababaliwan niya yun sa'yo. Lalo sa mga panahong hindi mo na yun ginagawa sa kanya o hindi mo ginawa sa kanya ka-inspire. At pangalawang paraan makaspark para mamiss ka at maisip ka palagi ng isang lalaki, maging mabuti pero hindi marupok. Yan ang pangalawa ka-inspire. Bakit naman mamimiss ka ng partner mo at palagi niyang maisip kung magiging mabuti ka pero hindi marupok? Sapagkat ka-inspire una sa lahat, mabuti kang babae, mabait ka. Diba? Eh, yung mga ganyang klase ng babae, yun talaga yung mga minamahal, pinapahalagaan. Pero, mas nakakadagdag sa value mo, yung mabait ka, mabuti ka, pero hindi ka marupok. Ipong kapag may ginawa siyang mali, hindi ka nagpapaapi. Ipong kapag sinasaktan ka niya, hindi ka pumapayag. At di ka naghahabol sa kanya, etc. ka-inspire. Natin pinapakita mo na may tigas ka, may tapang ka, at di ka nagpapapi sa partner mo. Mabait ka pero hindi ka nagpapatapak sa kanya. Bagay na mas lalo kanyang papalagaan dahil pinapakita mo na binavalue mo mismo ang sarili mo. Talaga namang ka-inspire. Sa mga bagay na dahilan kung bakit palagi kanyang maiisip sapagkat ayaw niyang maagaw ka ng iba. Ang kanyang personality ay pinag-aagawan sa mundong ito. Mabait na pero matapang pa. Yung iba puro lang bait eh. Pero masyadong malambot, masyadong marupok. Yung iba naman, puro lang tapang, wala namang kabaitan ng ugali. Diba? Dapat mabait, tapos matapang, hindi marupok. Talaga namang ka-inspire. Papalagahan ka ng mga tao sa paligid mo pag ganyan ka. Talaga naman, mas lalo ka nilang maiisip at mamimiss pag wala ka. Bagay na sigurado sapagkat ang partner mo ay mas lalo kang mamahalin sa ganyang pagkatao pag ugali mo, ka-inspire. At ang pangatlong paraan makaspark para mamiss ka at maisip ka palagi ng isang lalaki, hindi ka dapat palagi nagte-text or nagchat-chat sa kanya. Yan ang pangatlo ka-inspire. Dahil kapag ginawa mo yan, sigurado ang isang lalaki ay masasanay, magsasawa at maboboring sa'yo. At baka isipin niya na hindi ka na ganun kahalaga. At baka maramdaman niya na hindi ka na ganyong kamahal. Dahil hindi ka na masyado nagiging importante sa kanya. Dahil paulit-ulit na lang. Diba? Tapos masyado mo siyang binabalidate. Masyado mong pinapakita at pinaparamdam, pinaparanas sa kanya kung gaano siya kahalaga. Dapat paminsan-minsan, nagpapabebe ka. Oo, nagpapamiss ka
nagpapahalaga ka sa sarili mo upang pahalagahan ka niya. Dapat paminsan-minsan binibigyan mo ang pagkakataon ng sarili mo na mag-relax at hindi mo na siya masyadong isipin at alalahanin. Binibigyan mo dapat ng space ang isa't isa upang palagi niyong maisip at mamiss ang isa't isa. Hindi ka dapat palagi nagpaparamdam sa kanya. Dahil kapag ikaw palagi ka nagte-text, nagte-chat, magiging normal ka na lang. Diba? Hindi ka na magiging masyadong espesyal sapagkat alam niya na pagtingin niya ng cellphone niya ay napakarami mo namang message sa kanya. Ano pang dahilan niya para hanapin ka? Ano pang magiging dahilan niya para isipin ka? Ano pang magiging dahilan niya para mamiss ka, ka-inspired? Dapat nagpapa-importante ka kahit paminsan-minsan sa partner mo upang makita niya ang halaga mo. Matuto kayong magpa-miss. Matuto kayong magpaka-busy, ka-inspired. Sa mga sikreto upang mas talo kang kabaliwan ng partner mo. Hindi ka dapat palagi nagpaparamdam sa kanya. At upang palagi kanyang maisip, palagi kanyang mamiss, ay dapat hindi ka madalas mag-text or mag-chat sa kanya. Pero huwag ka magkukulang sa pagbibigay ng panahon sa kanya, ka-inspired. At ang pang-apat na paraan mag-inspired upang mamiss ka at maisip ka palagi ng isang lalaki, maging masayahing partner ka. Yan ang pang-apat ka-inspired. Yan yung maka-inspired kung magiging masayahin lang kayong partner, ay mas lalo kang mamahalin ng partner mo, ng lalaking mahal mo, sapagkat magiging maligaya ang buhay, pag-ibig niya dahil sa'yo. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit pa ganito ang nangyayari sa iba? Na naghihiwalay, lagi nag-aaway, lagi nagtatalo, hindi masaya, nagtitiisan na lang, sapagkat ka-inspired, yung lalaki o yung babae o parehas sila, ay hindi masayahin. Lagi nakasimangot, lagi nakabusangot, masyadong seryoso sa buhay, masyadong seryoso sa relasyon. Dapat matuto kayo mag-chill, mag-bonding, mag-relax ang partner mo. Matuto magbiruan, matuto sabihin natin magkulitan, paminsan-minsan mag-joke. Maging masayahin kayo. Dahil sa isa dahilan kung bakit kayo nakipagrelasyon upang magmahal at maging masaya. Diba? Wag puro away, wag puro seryoso. Talaga namang matuto kayo magbiruan at maging masayahin. At kung magiging masayahin partner ka, mahahawa sa iyo ang partner mo. Kahit napakaseryoso niya, mahahawa siya sa iyo. Na pagiging jolly mo, na pagiging lively mo, na pagiging masayahin mo, ka-inspired. Talaga namang ikaw ang magdudulot ng inspirasyon sa kanya upang maging masaya at maligaya sa buhay. At dahil doon, palagi na isipin, hahanapin at mamimiss kanya ka-inspired. At ang panlimang paraan mag-inspired upang ang isang lalaki palagi kang mamiss at palagi kanyang maisip is maging positibo palagi. Ang panlima ka-inspired, yung maka-inspired, yung pagiging negatibo. Napaka-negatibo ng iba sa inyo. Negatibo mag-isip, negatibo magplano, negatibo magsalita at kumilos, negatibo tumingin sa buhay. Ka-inspired kapag ganyan ka, isang lalaki, lalayuan ka at baka iwan ka pa at hindi ka magtagumpay sa buhay dahil doon bababa ang value mo. Lalayuan ka nila at walang makakamiss sa'yo kapag ganyan ka. Pero kapag positibo ka mag-isip, positibo ka magsalita, positibong pananaw mo sa buhay, talaga naman ang mismo ang partner mo ay magpapahalaga sa'yo. Ang mga kalakihan, ayaw namin ng mga negatibong babae, ng mga negatibong tao sa paligid namin. Baka sabihin ng iba kayo inspired, minsan lalaki din naman ang negatibo eh. Oo, pero karamihan ng lalaki positibo sapagkat kayo inspired. Ganyan talaga ang personality at nature. Talaga naman, ka-inspired, huwag kang palaging negative mag-isip. At huwag laging toxic, huwag laging kung ano nang pinag-iisip mo sa isang relasyon. Dapat matuto kang maging positibo, inspired, mag-motivate mong sarili mo, at maging inspirasyon ka ng partner mo. Dahil kapag nangyari yan, ikaw mismo ang hanapin niya. Ikaw mismo ang gugustuhin niya makasama, makausap, at talaga namang pagsabihan ng mga problema niya. Hindi yung ikaw pa mismo ang iiwasan niya dahil alam niyang napaka-negatibo mong salita at mag-isip. Isipin mo, iiwasan ka ng partner mo dahil ganyan ka mag-isip. Ganyan ang mindset mo. Dapat ang mindset mo laging positibo upang magkasundo kayo ng partner mo. Ikaw palagi ang isipin at ikaw palagi ang mamiss niya, hanapin niya at pahalagahan niya lalo ka-inspired. At ang pang-ano paraan mag-inspired upang mamiss ka, talaga naman palagi kang maisip ng isang lalaki. Magpaganda ka lang palagi ng pang-aling ka-inspired. Hindi maka-inspired. Isa talaga sa mga paraan upang lalaki mabaliw sa'yo dahil doon palagi kanyang iisipin na hanapin, mamimiss ka niya. Kapag palagi mong inaayos ang sarili mo, palagi ka nagpapaganda, palagi ka nag-aayos, palagi mo ka nagsiself-improve. Nagsiself-improve ka, talaga naman nagdadagdag ka ng value sa sarili mo, ay mas talo ka rin ibabalyo ng partner mo. Pag nangyari yan, gugustuhin palagi ng isang lalaki na makasama ka, makita ka, makausap ka. Talaga naman papahalagahan ka niya, di niya gugustuhin mawala ka. At baka bakurang ka pa niya.
Doon ka inspired, makikita niya lalong halaga mo. Dahil ang mga babae na nagsiself-improve, ang mga babae na palagi nagpapaganda, ang mga babae na palagi nagpapasexy, ang mga babae na nagpapalag sa sarili nila, ay yung mga babae na talaga namang nakikita namin na may value talaga. Mga babae high value ang tingin namin. At talaga namang nato-turn up kami sa mga babae na pabaya sa sarili nila. Mga babae na hindi man lang nagpapaganda kahit ano pang dahilan nyo. Ka-inspired, baka sabihin ng iba, ka-inspired, paano ako magpapaganda? Ang hirap ng buhay, walang budget. Hirap na nga kami sa mga pagsubok, sa mga suliranin. Tapos magpapaganda pa kami? Ka-inspired. Talaga naman, una sa lahat, babae ka, may partner ka, responsibilidad mo yan. At talaga namang maraming sisiyang relasyon dahil dyan. At talaga, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay kailangan gumastos ng malaki. Kailangan gumastos ng malaki para magpaganda. May mga paraan, kahit na hindi ka masyadong gumastos, may mga paraan para mas talo kang gumanda. Ayusin yung sarili nyo. Mahalin mo ang sarili mo. Hindi ka man pinapalagahan ng iba, palagahan mo ang sarili mo. Piling mo man walang nagmamahal sa'yo, mahalin mo ang sarili mo. Kahit ang nasa paligid mo ay mga toxic, kahit ang mga nasa paligid mo ay mga hindi nagpapaganda, huwag kang gumaya sa kanila. Iba ang buhay mo, ibang pagkatao mo. At talaga namang sigurado ako mas lalong mababalaw sa iyong partner mo. Imposibleng walang humanga sa iyo. At palagi ka nilang iisipin, hahanapin, at mamimiss ka palagi ng lalaking mahal mo ka-inspired. At ang pitong paraan maka-inspired para mamiss ka at talaga maisip ka palagi ng isang lalaki, huwag kang masyadong needy sa kanya. Yung pang-pito ka-inspired pinakahuli. Huwag kayo masyadong needy. Ibig sabihin ng needy, yung talaga namang gusto mo palagi lang kayo magkausap. Ibig sabihin ng needy, yung gusto mo palagi lang kayo nakikita, nagkakasama. Needy, gusto mo mag-reply siya agad, palagi siyang may message sa'yo, nag-update siya palagi sa'yo. Gusto mo ganito, gusto mo palagi lang kayo ka-inspire na may communication kahit na busy siya. Huwag ganun ka-inspire, napaka-toxic nun. Dapat binibigyan mo ng panahon ng partner mo para sa sarili niya. Hindi mo siya masyadong pinaghihigpitan, hindi mo siya minabadali, hindi ka masyadong demanding, at inuunawa mo siya. Kasi kapag ang babae needy, matampuhin yan, masyadong pabebe yan, masyadong toyoin yan. Hindi lang ma-reply na mabilis, yung topak na. Masyado kasing needy. Gusto niya mag-usap kagad kayo. Ang babaeng needy gusto niya palagi nakikita. Ang babaeng needy gusto niya palagi nilalambing siya. Binibaby siya. Huwag ganun kayo-inspire, napaka-immature nun. Magpaka-matured kayo. So sa mga sikreto upang ang partner mo hindi masakay sa'yo, hindi matoxican sa'yo, at hindi mainis sa'yo, at hindi magsawa sa'yo. Huwag kang laging magparamdam, huwag kang needy. At ang lalaki hahanapin ka, papahalagaan ka, iisipin ka niya palagi, at ikaw palagi ay mamimiss niya ka-inspire. Sumakas po din po na maraming salamat maka-inspire sa pagtapos po ng vlog na ito. Tapos hindi pong kalimutan na mag-like, comment and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na po maka-inspire at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago pong upload. Sa mga gustong magpa-advise o magpa-coaching, pakimess lang po ako sa aking Facebook at pakichat ako mismo magre-reply at kakausap sa inyo. Maraming salamat maka-inspire. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!